at ni Ogwen. Game 3 is on. Casters, pasok. Naipakita na ang mga flex picks na meron ang Fnatic Onyx Philippines. Gayon din naman ang Packers Welcome 80 to Brand. Mobile Sino nga ba ang Legends. makakakuha ng momentum patungo sa second half ng ating regular season? Ladies and gentlemen, para sa game number 3, kami uli ang inyong makakasama. Ako si Burrito and Ate mo Chantel. Ayan na, so para dito sa ating game, napaka-crucial na magiging visioning ng ating mga boss fight for both junglers nila. So clearing of minion wave din ay kaabang-abang para dito sa may mid lane kasi nakaka-zone out yung Zask pero may prowess din na makapag-zone out yung Aurora. Ang delikado lang is pag napalalim ka doon sa may river, hindi mo alam na baka meron palang biglang tumalon na Kufra anytime. Yung pa naman na nakakatakot, yung mga heroes na to, nakikita natin, yung mga roamers na to, magaling at malakas kumontrol talaga ng river, no? And going back dito sa may bottom lane na point out kanina ni Hans, itong si Kirk, gamit ang isang alpha na hindi natin nakikita sa XP lane. Tapos naka-revitalize pa to, ha? Oh, tsaka yung normally kasi yung alpha parang pagdating sa team fight, hindi mo siya gustong dikitan. Oo. Lagi kasi magugulat ka na lang para nasa-shred na yung HP mo. So napaka-crucial. No, parang may mga timers din to pagdating kung saan at kailan yung talagang team fight na gusto nilang gawin. Oo nga, no, may kanya-kanyang power spike talaga yung lineup pero si Bruce Boy naka-charge with the Tyrant's Revenge. Pipigilan na muna niya ito and nakatambay pa rin si Kyle T. Ayaw tantanan yung bottom lane, ha? Oo nga eh. Tsaka dito naman din sa top lane na lagi ting naka-ready anytime yung ilang mga players ng FNOP. So tahimik muna ang Land of Dawn. Mamaya ulit bibira yung ating mga players. So paunahan na lang ito mag-level 4 dahil available na yung turtle. Okay, speaking of level 4, Flap and Few ay level 4 na nga rin. Sila ang kokontrol ng unang pagong ng laban na ito. Sasalubungin na kagad ni Flap TZ habang si Kirk ay level 3 pa rin. Nakacharge yung Tyrant's Revenge! Na-shoot doon kay Cal TZ. Kaya naman si King Kong makakakuha ng side or ang turtle para din sa ating laban ay tutuloy pa rin. Nagamit na ni Flap TZ dito yung kanyang vengeance. At makukuha na nga rin dito ni Super Friends pero may kapalit. Si Kirk ang makukuha dito ng F-cap. So disengage para sa ating dalawang kupunan. Pero para sa FNOP, nakakuha sila dito ng turtle and may casualty din. Uy! Uy. Wala pa, kulang pa sa damage. Wala pa. Dami na ganap doon sa laban na yun. 1-for-1 naging palitan kasama yung unang pagong na makukuha dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kaka-level 4 lang ni Ogwen. Ngayon may extra kit na ang kanilang kupunan with an unstoppable force na kahit sino ay pwedeng suruhin o birahin dito ni Ogwen sa laban na ito. Ngayon, nakita na nga natin yung mga XP lane matchup. Pero yung gold lane ito ay magandang tutukan din to, no? Gold lane matchup natin between Super Marco and Keller. Nakita natin yung game 1. Mahirap. Ang hirap, no? Oo, parang probably at some point para sa F-Cup, sinabi nila unahin muna natin yung Ruby kasi parang napipigilan yung mga plays na gusto nang gawin. So, paano kaya yung magiging kontra nila against Kendra? Kasi so far na nakita natin nung nakita natin yung items kanina, medyo lamang pagdating doon sa gold, sa may bottom lane, nagkakapitikan lang. Nagkakapitikan lang. Pero nandito para yung mga ibang players ng F-Cap. Meron na nga doon ejector play and Flap TZ. Kasama ang dalawang kakampi, makakakuha ng kill. Alam Ay, kasi top lane! nila walang patakas. Tuloy-tuloy pa rin dito at yung Retribution ay ginamit ng King Kong. Violence Rage din. At Super Marco pa nga di na makakapag-dash away! At masisibat palayo doon si King Kong at makakahinga ng maluwag si Super Marco dahil makakapag-TP na siya ngayon sa papuntang base. Parang nakahinga rin ng maluwag ang mga bees kanina sa sigawan na ating narinig dito sa MPL Arena. Pero yung hugot mula kay Keller ay hindi lang umabot. Pero successfully ay matitake-down nila yung unang torre dito sa itaas. Oh, ang gandang nito. Ang gandang early para dito sa FNOP. Again, nakuha nila yung turtle kanina. Nakasira pa ng Torres taas. At si Brusco ay nag-stretching na naman. Hindi na tama si Pio na moment na yun. Nag-zone out dito si Flap TZ. Mapupunta naman sa side ng F-Cap. This time around yung ating turtle. Oh, pero may ginawang trade si King Kong doon. Kinuha niya yung purple buff Ay, naku. ni Kyle TZ. Kumbaga, ito yung maganda para sa Fnatic Onyx Philippines. No? Hindi sila pumapayag
na walang nagiging trading. It's either yung torrents, either yung mga farms, kapag may objective sila na bibitawan. And yun din naman yung ginagawa ng Falcons AP, Bren. Noong mga nakaraang games, nakita na natin to. And ngayon, available na rin ang Blood Wings mula kay Kyle TZ. Additional shield para sa kanya. Para mas, sabihin natin, mas confident siyang pumasok sa mga teamfight. Oo nga, and speaking of pag-confidence na rin pagdating doon sa pagpasok sa teamfight, isa sa mga nagpapahirap siguro no, para dito kay Ogwen is yung Hive Clovis. Kasi may slow, di ba? Mag-ejector ka, may movement speed yun saglit. Kaso, pag natapakan mo siya, mas slow. So, medyo magkakaroon ng idea yung gusto mong talunan ng Unstoppable Force na, ay, parang hindi na advisable. Parang iba yata, nagbagong memo. Iba na lang pala. Pero ang memo ngayon, nagamit yung Conceal Maker. Okay, yung Siege Minion Mailap lang. ang ejector. Yung Siege Minion lang ang hinagis doon. Pero gusto ko yung sinabi mo yung Hive Clones. Kasi ako ang tawag ko dyan, seashells eh. Seashells, seashells by the seashores. Mukha She kasi pala yung sea tuloy. mukha kasi isang seashells eh. No? Pero yung iba nga dyan, mga EPs, yung tawag dyan. Iba, may alien, yung mga alien. Di ba? Ewan ko na lang. Pero again, yung malaking tulong kasi doon yung slow eh. Doon na nabibigay. Tapos may konting damage pa yun. Hindi yun yung fully na-expect ng fanatic. Na aray. Oo, na masakit talaga. Pero kasi magandang tulong yun kapag nailapag mo na yung Dominator's Descent mo, tapos na-combo mo na ng double Tapos gusto stun. tumakas, tapos Gusto biglang tumakas. mag-hive clones ka Oo, lang. babatuhin mo ng mga seashells, di ba? Oo. Tapos ganun na ang mangyayari. At nangyari na nga, nakasira ng tore. Si Kendra doon sa may bottom lane. So 2-1 yung score natin guys, 6 minutes pa lang para sa ating laban. At narinig na naman natin ang pag-ugong ng turtle. Parang ang meet-up place nung mga players natin is the Turtle Pit. Yun nga eh, Grand Eyeball nga yan eh, di ba? Wow, naabutan ng Grand Eyeball. Hindi, nakwento lang sa akin ng mga kaibigan ko yan. Anyway. Ayun na naman, si May Brusco. plano si Brusco. Okay, ang matatamaan rin dito is gonna be Flap PC. At Si Bata. dito, si Ogwen with a kill. At ite-diretso pa nga, makapatay lang din. May free hit dito para sa side ng Hala! FCAP. Double kill na si Supermarket. Usama! Nakakita natin kanina game number 1. Triple kill na para sa kanya. Tahabuli pa si Super Friends. Merong dash para sa kanya. At isang putik lang. Maniac para kay Super Marco. Nadagdagan na naman na naging 21 na. Ladies and gentlemen, yung triple kill, actually may nakayong nakuha niya dun eh, pero bilang pa rin yung triple kill doon. Pero yung Torre, our Turtle Radar, ay nakuha ng Fnatic Onyx Philippines. Napakaganda ng pag-counter maneuver doon ng Falcons AP Bren. Let's take a look at the Infinix instant replay. Eh no, right after nung pagsuro dito ng Fnatic Onyx, dumating doon sa Spear of Distraction sa kayong sibat ni Super Marco. Oh, tsaka maganda din dito yung pagkalatag ng mga CC skills ng mga players na FCAP. Sa may bottom lane, may counter set yata ang side ng Fnatic Onyx. Kung sila daw nanalo sa teamfight kanina, kami naman this time around. Pero Super Marco lives another day. Nagamit na rin yung Frigid Glaze at makabaliktad pa nga. Kendra papubuhay na din. Grabe balita dito ng mga skills ng mga players sa may bottom lane. Pero si Few ang makukuha nila. At itutuloy pa ang Flap TC na pakakunat. Pero pang vengeance. Si Pero Kyle! double kill na para dito kay Super Friends. Ogwen kasama si Kyle TC. Merong enhanced chains. And Super Friends is down. Grabe yung palitan dito. Falcons AP Bren and Fnatic Onyx. Nagbabatuan sila ng mga sapak, ng mga suntok. At ngayon ay selyado yung 3K gold lead ng Fnatic Onyx Philippines. At sakit na rin ang damage dito ni Super Marco. Nararamdaman na talaga with that corrosion sight, golden staff, and going for a DHS or Demon Hunter Sword. Pantunaw sa mga makukunat ng FDOP. Oo, grabe dito yung parang kakatapos na ng teamfight sa may turtle kanina. Ina-explain natin yung nangyari. Teamfight Nagkaroon ulit. ng teamfight sa may bottom lane. Daig ko pa nag-treadmill. Sa hingal talaga. May hinga. Pero ramdam mo kasi na parang ayaw dito ng isang team na hindi pwedeng walang trade. Oo. Kailangan meron silang bawi or if possible ay mapigilan nila. So for Fnatic Onyx, siguro ang pwede lang gawin dito is yung kanilang magiging initiation is hindi ganun kalalim probably or yung may chance na talagang sila yung manalo sa teamfight na yun. Ako, speak of chance, Ayun masyadong naman. malayo si King Kong. Pwede siya humabol dito. Andito na rin ang Fnatic Onyx! At inihagis na nga mga players pero si Brusco yayakap doon sa may Patageti. At si Super Friends na nga makakakuha ng kill. Brusco medyo tatamaan lang doon ng mga sibat na naman
ni Super Marco, pero si King Kong biglang na naman. Double kill para sa kanya at si Super Marco konting-konting pipitikin. Si Kyle TZ nakaabang, pero mapapalis siya nung moment na yun. Okay, gigil na gigil pa rin dito si King Kong. Ipipin down siya dun sa may pader. But then again, tatlo ang nakuha dito ng Fnatic Onyx kapalit. Yung Lord na iyon na pwedeng salubungin actually ng Fnatic Onyx Philippines. Pero sinasamahan to ni Kyle. Ayun Alam na. niya na may sasalubong dito. Okay, Ito na ayan sa si Kyle! Ayan si Kyle! The ultimate combo of his life. Pero hindi pa rin mapapatay dito si Super Friends at nabaliktad pa nga. Hindi, nakakuha pa na doon si Kirk. Sa moment na yun, si Kelra mapipilitan na mag-flicker out. Grabe na talaga yung salubungan. Parang kakaiba. Kakaibang delubyo yung nangyayari doon sa may bottom lane. Ibang klase talaga. Sobrang accurate din ng mga sibat dito ni Super Marco. Ilang beses nang tumama, ilang beses na yung crucial na pagsalubong niya doon sa mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Siya talaga ang nagiging focal kits dito ng Falcons AP Bren. Dahil nga doon sa pagkakabawi nila, nakuha rin nila yung gold. And kung makikita natin in terms of the items, si King Kong din Waldo na rin dito sa items niya. Naka-Thunderbelt na rin. And naka-Windtalker, War Axe, going for another attack damage item. At ngayon si Super Marco may Wind of Nature na rin. So added survivability to para sa isang Moskov. O kung isa siyang player character ngayon sa Super Mario. Ano siya? Yun yung mushroom niya. Mushroom. Di ba lumalaki siya pagka sa moment na yun? So yung added buff niya. Pag nagamit niya yung Wind of Nature para dito sa next na team fight. Pwede rin yan, pwede rin yan yung star. Yung star, di ba pag nakakuha ka ng star, di ba, hindi ko alam mo yung mga stage nun. Pag nakakuha ka ng star, tapos bibilis ka, tapos lahat pwede mong Yan. sagasaan. So parang added buff siya dito. Added buff. Oo. Hindi ko na kasi alam yun kasi nakwento Ay. lang rin sa akin yun. Hindi ko na naabutan yun Oo, habang pinag-uusapan natin yun, kamuntikan nang mapatalon sana si King Kong nung moment na yun. Kung nagkataon, ay magiging kwento muna yung mangyayari sa bush na yun. So Mabait kailangan yan maging maingat yung mga players pagdating sa pag-bush check, sa pag-face check. Magiging kwento na lang. Mabait yan si King Kong nung araw. Oo. Hindi, again, marami na kasing nadali dyan sa bush na yan Maalala natin isa sa mga iconic din na hindi ko nababanggitin. Pero alam nyo na yon, Fnatic Onyx Philippines, 18 seconds para doon sa next na Lord. This is a Luminous One. At kailangan talagang paglabanan. Ang sakit ng mga tagos doon. Okay, si Kailan nakapigil na rin. Ay, nako, ito na, nayakap na. Pero may enhanced change para mapatagkaldag. Si Bruce ko noong moment na yun, Gwen, ay mamamatay sa kamay dito ni King Kong. Pero pag-zone out ang ilang mga players ng FNOP, medyo babagal muna. Okay na raw na nakakuha ng isa yung Fnatic Onyx at dediretso po pwesto na doon sa may Lord Objective. Naka-Blood Wings na rin si Super Friends para sa kanyang Zask. Okay, 4v5 ang laban na to. Actually, 6v4 nga to kasi kasama pa yung Dominator's Descent, yung alien dito ni Super Prince. 4 seconds para kay Owen. Hindi na ata siya aabot dito. 12k yung buhay ng Lord. Kailangan kumapit ng Fnatic Onyx para sa Bren. At si King Kong pa rin ang makakakuha dito ng Lord. Habang mega kill na against sa TZ Brusco. Mabubuhay pa rin. Hindi, free hit na naman si Super Marco. Nagamit ng Winter Crown dito ni Kenra at Kyle TZ is gonna be down. At dahil dyan, si Super Marco, patatakbuhin niya mga players dito ng FNOP. Double kill para sa kanya. 2 patay para sa FCAP. 3 naman para sa FNOP. Grabe, bulletproof Super Marco, ladies and gentlemen. Para sa laban na ito, 7-0 and 3. Kasing bilis ng mga sibat ni Super Marco ang pagsasalita ni Ate Chantel. Sa mga nangyayaring timan, parang kayo kapag pahingay na itong mga to, Sunday kasi kailangan sulit daw. Tama. Yung ating week 4. Week 4. Week 4 pa lang. Isipin mo, week 4 pa lang Week 4 pa lang. May panibagong half pa tayo ng regular season. Pero ang Fnatic Onyx Philippines, nararamdaman na ni Makmak. Iba na Super Mak. Ilan ba yan? Mak. Para tayong mga mak. Again, Super Marco, ikatlong player to get a Maniac this season. Ang dalawa ay si Demon Knight at saka si Kelra. Grabe, kung alam niyo lang guys, sa sobrang intense ng laban, nawawala yung armrest ng... Asan yun? Nawala na yung armrest ng upuan. Pero imagine mo, 14 minutes nung laban natin, ganun kadikit yung score, pero itong kasing lamang na to,
pag nanalo ka sa teamfight, isang swing lang yun eh. Oo. Mapupunta dun sa mananalo sa teamfight na yun. Oo, kaya sobrang importante nito. Lalo na ang paglalabanan nila ay ikatlong Lord. And kung titingnan natin in terms of item, isa na lang ang inaantay dito ni Kelra. I think pwede na siya Winter's Crown dito sa pagkakataon na ito. No? Habang sa kabilang panig naman, halos papuno na rin. Siguro si Owen lang at yung mga roamers lang ang mga naiiwan dito sa mga iteman. Pero ang importante lang dito ay maalagaan nila yung kanilang mga Tama. damage dealer. Si King Kong at itong si Super Marco na ngayon hindi pa rin nakukuha eh. Kasi paano mo nga naman nahahawakan yung Moskov na talon ng talon? Ang bilis kasi ng mga dash niya ni. Oh, tapos naka-purify. Purify So, pa. once na natalunan, if ever, dito ni Brusco or anyone, even Kelra, kailangan sure ball. Sure hit, Oh, oo. kailangan sure hit against Super Marco. So, yan yung pinaka-struggle ngayon ng Fnatic Onyx. Or, pwede naman kuha muna sila ng isa, tapos, makakaalis ba sila pag biglang dumating si Super Marco? Parang ang hirap eh. Basta dapat ready sila. Oo. Just in case na dumating si Super Makmak. Parang kumbaga sa mga superhero, siya si Superman, total may super na rin siya eh. Pag dumating, lahat uubusin. Ganun na nangyayari. Kunyari may mga kalaban, kagaya nitong Fnatic Onyx Philippines. Yun yung nagsisilbing sabihin natin pag-asa ng Fnatic Onyx in terms of items ha. Yung though kahit easy, may items na rin naman siya and damage pala yung gusto ko sabihin dito. Yung damage, pero kailangan kasi nila, may mga conditions kasi yan, lalo na ang dami rin control ng Fnatic Onyx. Yung Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage, Bouncing Ball, even yung Don't Run Wolf King. Pero hinahawakan lang nila itong Lord na ito. Reset ang kanilang gagawin dito sa 16-minute Lord. King Kong hahawakan ito. Grabe. Kalat-kalat ang Fnatic Onyx ha. Grabe yung Lord Dance. Kung meron lang pwedeng gumawa ng dance choreography. Kung anong klaseng single, double. Oo. Yung nangyayari. But yeah, makikita natin dito na grabing hold for Flap Easy. Now for Fnatic Onyx, nandun lang din naman si Kirk. And if ever magiging anchor nila is gonna be Super Friends. Critical nga lang dito if tatamaan ng Frigid Glacier. Oo. Yung kanyang Dominator's Crescent. Boss! Oy, Bossing! easy lang. Oh, di ba? Ganyan yan hanggang mamaya kasi mag-clear muna ng ibang lanes yung mga players at ito na naman yung movement ng Moskov na lang dun sa may top lane tapos biglang dadating. Ito na naman, no, talagang palalamangin ng Falcons AP Brand yung lane nila, yung opposite lane. Kasi alam nila any moment darating si Super Makmak. Tutugtog na yung BGM niya. Oy, wait lang, Eto na. papasok na sila! Super Bakbak, dadating na nga ba? Si Kaltisi makakakuha ng Lord at ito nga Spear of Destruction pero parang hindi na yata itutuloy dahil nga din naman Yung top kumpleto lane. pahalos yung buhay ng mga players ng Fnatic Onyx PH Yung top at lane. unti-unti lang umangat-ngat si Makmak doon sa taap at si Makmak ay uuwi na po. Back na siya. Makmak na siya. Again, si Super Makmak, si Super Marco, kumuha na rin ng Rose Gold Meteor. Ito na yung sinasabi natin na mas matapang ng Moskov kasi nga naman may extra shield kapag umabot sa 30% na threshold Ay. ng buhay niya. No? And Fnatic New and Onyx- improved. New and improved. Roger. Na Roger. Okay, sige. Pero ang Fnatic Onyx Philippines silang nakaatas dito na dumipensa. Pero makunat-kunat na Lord na to eh. And naka-flow ang minion dito ng Fnatic Onyx. Falcons AP Brain, hindi ko sure kung mapoprotektahan pa nila to kasi susuro to kapag hindi nila napigilan. Kaso naiwan yung top lane. Top. So hindi sabay yung flow ng minion wave dito para sa ating game. Pero takatalo na yung Lord doon sa may middle lane at may dedepensahan lang naman na isang mabilis dito ng Fnatic Onyx. At Wow. hindi pa nga mababasag. Kung maririnig lang natin, kung may mic check, nice D. Nice defense para sa Fnatic Onyx Philippines. And ang Falcons AP Brain naman, ready kasi sila eh. Ready sila sa next flow ng minion nila kasi nga naman mega Ayun minion naman. pa yan. Pero si Ogi may pinaplano Ay. dito kung sino nagamit. Ay! From behind! May kasama pa flicker. Hala! Ang laki na talon ni Brusco doon. Dalim. Pero si Flap TC ang kanya makukuha. Si Few unti-unti na mawawalan ng buhay. Winter's Crown. Ginamit ay Winter Crown. Double kill na para kay Kelra. At naririnig na natin sigaw. Dito ng mga Sonics kasi si Kyle TC makukuha na rin nila. Grabe, akala natin panalo na ang Falcons AP Brain dahil doon sa Lord na nakuha nila. Pero parang mababaligtad sila. Ang tagal ng death timer dito. Is this 26 endable? seconds. 25 seconds para kay Flap TC. Meron pa silang siege minion dito.
dito. Kailangan protektahan to ni Owen, ha? Endable ba to? Yan ang tanong. Yung gitnang Torre, ang kanilang kukuha Yung ng Spear of Destruction. Lalabas ba si Super Marco dito sa gitna? Meron pa nga minion na bitbit. six Dito ang minion. Fnatic Onyx. Mawala ng immortality si Immortality. Ogwen at yung minion makakalusot. Oh, no! Dito sa gitna. At ninangat-ngat na nga. Fnatic Onyx Philippines. Tuloy pa rin ang win streak. The streak continues para sa Fnatic Onyx Philippines. Nagdiriwang ang mga Sonics